Ano ka ba? Random lang to. Random. Ano ba random? Ang ibig sabihin ng random yung nakakain ka na ng agahan. Hindi ko kumain ka ba? Hindi mo ba ako kinain kagabi? Eh. Bali ano tayo Tingnan natin ano to Ano ang age nyo? Nabibiling mga ano yan. Sabi. Ito kasi yung sa kasamahan ko. Yung space dati. Saan ba? Saan ba? Po. So bali ano po kayo, medyo mataas ha. Ano ho yan? Ito yan, di kayo magkakakain. Tapos chinex ko po yung sugar niya. Yan po ang magiging topic natin ngayong araw na ito for today's video. Let's go. Isang mapagpalang araw po para sa atin lahat. Ayan, ang oras po natin ay alas 8 ng umaga. At tayo po ngayon ay pupunta ng Navotas Hospital. Tayo po ay magpapacheck up dahil po hindi naging okay yung ating pakiramdam kahapon. Actually nandun na po tayo kahapon sa Navotas Hospital. Kasi naman tayo nag-ailing. Ngayon ay babalik lamang po tayo for check up or laboratory. So let's go. Ngayon nga, kahapon po ay nandun kami ni Gayle mga bandang ala-una. Yan po, pagkatapos ko po mag-lunch, magtanghalian, meron po akong naramdamang hindi maayos. Mamaya po ay yun nga, yung aking sugar blood pressure ay mataas. Kaya need kong magpa-check up. Tapos ngayon nga po pinabalik ako for laboratory, pero sana hindi, check up na lang dahil umokay naman po yung aking blood pressure kahapon. Medyo bumaba. Ang problema nga lang, hindi natin alam. Siyempre kailangan doktor ang magbigay sa atin ng gamot kung sakasakali. Kaya babalik tayo ngayon. Actually ayoko talaga. Pinilit lang ako ni Gayle. Pero para sa ikabubuti nga naman. Tapos ayun nga, mamaya natin kukwento kung ano nangyari sa atin. Kasi ngayon hindi ko alam kung makakapag clip tayo or makapag-video tayo kasi bawal, di ba? Hospital. Bawal mag-picture at mag-video. So, singit-singit kung makakasingit. Pero siyempre yung tipong hindi naman na bawal na pag-video. Kaya ito sa pagpapa-andar lang ng motor, saka tayo mag-usap, kwentuhan. Bali hindi muna po ako papasok ngayon.
ipapahinga ko muna ang aking sarili. Wow. Pati sa bisyo. Ayun. Masyadong matigas ang ulo, sabi nga ni Katie. Aminado naman tayo dyan. Anyway, yun yan. Umiinom naman tayo gamot. Tapos ito, papacheck up na nga tayo. Sabi nila dapat agahan ko raw para pila. Ay, para mauna sa pila. Syempre, yung iba niyan, ganun din ang iisipin. Kailangan maaga. So, pare-pareho kami maaga hanggang sa hindi pa nag-i-start. Diba? May oras din naman mapasok nila. So, ganun din. Doon na lang tayo tumambay. Ay, yun, nakalimutan ko ang inumin. So, kailangan natin bumili ng inumin ko. Kalimutan ko yung tumbler. Naayos ko pa naman kanina. Bumalik kaya ako. Kaso medyo malayo-layo na. Huwag na. Bili na lang tayo. Lakas ko pa naman sa tubig. Ayan, maraming salamat po sa nanood ng aking mga vlog upang mahabol ang ating revenue, pero saka hindi rin na umabot, pero at least kahit paano nadagdagan. Yun nga lang, hindi umabot, so hintay tayo next month para sahurin. Ganun talaga. Kahapon nagpaano lang kami, nagpa-service sa tricycle hanggang doon sa hospital kasi painitan tsaka okay naman ako, kaya lang inaano namin kung magdadrive pa ako ng motor baka may mangyari, so nag-decide kaming mag tricycle, mag-service. Tapos yun nga, pagka-uwi, alas 5:30 na yata kami nakauwi ng hapon. Nakapag-serve pa ako sa simbahan, alas 6. Tapos yun nga, pag-uwi namin, nag-ano na lang kami, nagpasahero, nag-commute, pauwi. Tapos yun nga, naligo, tapos nag-serve, pumunta ako sa simbahan. Kaya umokay naman ako eh. Yun lang oras na yon, parang biglang nag-trigger, biglang merong nangyaring hindi ayos na ikinagulat ko rin. Nasa trabaho ako noon. Nandito na po tayo. Sana makakuha tayo ng kahit konti sa at sana rin wag naman akong ilab na, yung bigyan na lang ako ng reseta ng doktor. Ayoko nun yung kukuhanan ka ng dugo. Dati ko kasi nagpa-fasting ako. Magandang 10 hours or 12 hours. Hindi ako kumakain. Magandang yun, nakapagpababa talaga ng sugar. Ngayon naman nagagamot ako. Hindi ako nagagamot nun. Kaya lang, syempre na-trigger kang kumain ng ganito, kumain ng ganyan. Ayun, tigas ng ulo. Ito nangyari. Tumaas ang ating sugar. Ko naman to, tumataas, tapos bumababa. Kaya nga tayo merong yung tawag doon, yung ginagamit na pag-test. Para na-monitor po natin. Itong huli kasi, kain ako ng kain. Inom ng inom. Kaya tumaas. Yan, nandito tayo sa Malabon.
hapon. Malapit na tayo sa hospital. Alas 8:01 ng umaga. Sayang yung tumbler ko, di ko nakadala. Yan ang pamilihang bayan ng Malabon. Daming isda, oh. Nakakipon. Pas muna sa nakaka-high blood. Kasi ang alam ko, kapag mataas ang sugar mo, matataas din ang blood pressure mo eh. Magkasama yun eh. Dami na may sila. Papasko pa naman. Bagay hindi naman ako matakaw. Charot. Nasa Botas City Hall na po tayo. Hindi ko alam kung pwede mag-park. Kadalasan dito ako nagpa-park eh. Kaya lang ngayon tingnan natin kung pwede tayo sa taas. Sir, saan ako pwede mag-park? Sa baba? Okay, gilid yan dito sir, may papaba. Maluwag na yung parking. Sige, sige. Papalab. Ha? Papalab. Napakuha? Oo. Na-over lang yun. Ha? Oo nga eh. Sugar tsaka ano? Yan. Blood pressure. Ah, pare, papark muna ako. Ayun, dito. Dito na tayo sa Magdalong. Para yun na lang. Ay, may basag na bote.
Iwan ang helmet. Iwan ba natin ang salamin natin? Iwan na natin. Hindi kasya. Yan, nandito na po tayo sa Navotas Hospital. Okay. Okay, let's go. Yan, patayin natin yung ating kunin lang natin yung parang yung papel. Okay, let's go. Tayin natin yung ating camera pagdating sa papasok at papagalitan tayo. Tapos dito rin daan papunta ka. Yan, Navotas City Hospital. So yan pila. Dito ako sa dulo ngayon. Bali, i-check upin muna ako. Tapos papasok sa laboratory kung ilalaboratory para malaman kung anong gamot ang ibibigay sa akin. Kung ako ilalaboratory, yun ang sabi ng guardia. Need nating bumili ng mask kasi nga tayo'y pasyente, bibili tayo ng mask. Bawal pag walang mask. Pero nakapila pa naman tayo, hindi pa umuusad. Alas 8:50. Yan, patutok na ang araw. Patutok na sa amin. Hindi pa nagsisimula yung mabawasan yung pila. Mag-alas 9 na. Gusto kong kumain pero sugar ang aking check eh. Yan, alas 9 na ng umaga at hindi pa nagsisimulang palakarin yung mga nakapila. Tutok na sa atin ang araw. Ayan, nakikita nyo naman kung gaano katindi ang sikat ng araw. Alas 9 na. Ayun ang pwesto natin, yung huli. Nasa huli yung nakakulay pink na babae. Yan ang pwesto natin. So ipinasok lang namin. Tapos para hindi masyadong maanuan ng araw. Pero ayan, tutok na tutok. Sana maaga matapos para makauwi na maaga rin. Hindi pa rin po nagsisimula. Ano ba iniintay nitong mga to? Alas 10 na, tapos sabi ni Gailey, agahan ko raw, wala pang alas 7, kailangan daw nandito na ako. My goodness. Tapos wala pang alas 10, di pa siya nagsisimula. Ang init-init. Yan tutukan. Noong oras kaya magsisimula. Okay, alas 10. Ayan, tinatawag na isa-isa. Tinatawag na isa-isa. Ay, salamat naman. Alas 10 talaga simula. Pero nakita namin dumating yung yung doktor. So baka yun yung senyales na magsisimula na. So alas 10 talaga. Kaya bawal magkasakit ha. Yan, tinatawag na isa-isa. So number pa lang. Tapos pipila uli kami kasi may number. May number pa pala. So pagkatapos nito pipila uli kami sa loob naman. At least wala ng araw. 10:10 ng umaga. Walang almusal, wala pang kain, walang tubig. At pinutol pa yung pagtawag. Walang Ha? Pinutol pa yung pagtawag. Ano nga?
Stop muna raw. Stop. Break. Tangay. Tangay na nga. Kailangan talaga yung mga tao. Hinihintay mo lang tawagan ka, tapos gano'n. Oo. Bullshit na yan. Talang iya. Kala ko lahat nandun na. Kala ko lahat tayo nandun na. Ay, naka. Oo. Dagan kaya? Oo. Ano na yung... Kumbaga 10 lang yung ano, siguro 10 na katao lang yung pinapasok muna, tapos yung iba pipila uli dito. Kaya kami pala pipila uli, tapos maghihintay uli ng another ano. Alam ko nasa ano ako 30 plus. Kasi 8 na ako dumating dito. Kahit na kung matagal ka na maghihintay, okay lang. Kaya lang sobra init talaga dito sa labas. Hindi ka naman makapasok kasi nga kailangan ka sa pila, baka maunahan ka. Anyway, tatawagin naman yung pangalan, so inihintayin na lang namin. Kaya lang 10:50 na, gutom na talaga ako. Kaya lang tiyaga na lang. Bumili muna tayo tubig at ako'y uhaw na. Gutom na gutom, so kailangan kahit tubig meron tayo. Ay, bili muna tayo ng tubig. Bilhin tayo ng tubig. Balik na tayo sa pila. Ay naka, hindi pa malamig. Pwede na to, pampaalis ng gutom. Uli tayo. Okay. 10:45. Ayan, nagtatawag uli. Tingnan natin kung matatawag na tayo. Pero mukhang hindi. Kasi ang dami pa eh. Mga 3rd or 4th batch tayo. Abutin pa tayo ng break time. So babalik sila ng alauna media. Saka pa lang tayo matatawag. Paano yung fasting na sinasabi bago ako ma-check up? So wala. Dahil gutom na ako, hindi kong kumain dahil alauna media na. Ganun lang, iisip ko yun. Paano ngayon yan? Ang tagal. Sayin natin kung matatawag tayo. Para naman ako ng lata pagkatapos kong kumuha ng number. Dito pa pala ako pipila, oh. My goodness. Pipi muna, pipi. Bumaba. Compare kahapon 140.75, 130.80 tayo ngayon. Yeah. Billing. Tabay tayo. Nasa billing station. Yun, at 1:35 patuloy na tayo sa bahay. Uwi na po tayo. 12:40 na pala ng tanghali. At yan, uwi na tayo. Tayo'y tapos na magpa-check. Tayo, makakain na tayo.
sa doktor. Nakita nyo, galing ako sa loob kanina. Tinanong lang ako bakit ako nandoon. Ibig sabihin, yung pinakita kong sulat, hindi nila mababasa kung bakit ako nandoon. Ano ba yan? Hindi, ang sabi ko, pacheck ko lang po yung aking sugar at yung aking ano tawag dito? Blood pressure. Ngayon, ang sabi niya, kailan ka nagpatingin ng blood sugar? Sabi ko kahapon po. Chinek po ako sa labas, sa may bintana ron, yung doon talaga ni mamaya sabihin ko pangalan, shoutout sa kanya, yung kinuha yung aking blood sugar at nalaman na ganyan, medyo mataas. So tapos ang aking blood pressure ay chinik din at mataas din. Ayun nga, at mataas din. So pinabalik ako at dinala ako sa OPD. Sabi nila pumapunta raw ako kinabukasan para ma-check ako ng doktor. Yon. Pagdating ko naman sa doktor, tinatanong ako bakit ganon kataas. Mamaya na nga, hindi ko maipaliwanag. Dadrive muna ako pauwi. Mamaya natin yung paliwanag. Sabi nga ni Doc, bakit ka pinapunta rito? Sabi ko, hindi ko alam. Kasi iyan ang ano ko, blood sugar ko at blood pressure. Pero kahapon ko mataas, pero ngayon po maganda ang binaba. Malaki ang ibinaba. Kaya sabi nila, pumunta ako rito. Bakit nagtataka ako, bakit ako kailangan pumunta sa kanila? Nagtataka si Doc ay nagtatanong bakit kailangan ko raw, bakit daw ako pinapunta. Hindi ko po alam, sabi kong gano'n. Basta ang sabi po ni Igan, pumunta po ako sa may bukas sa OPD. Sinasabi, kaya pumila po ako diyan kanina umaga, sabi ko gano'n. Sige. Sabi niya, tinanong ako kung ano raw yung iniinom ko. Pinakita ko kung iniinom ko. I-continuous ko lang daw yon. So yon ang sabi ni Doc. Continuous ko lang muna. Tapos yun namang aking blood pressure ay medyo okay naman. Yun nga, ingat lang daw sa pagkain. Yun. Naintindihan nyo ba? Basta yun. Nandito na sa San Bartolome. Medyo malayo-layo pa, tapos traffic pa. Kasi kanina pagdating ko ron, di ba, naghintay kami. Alas 8, nandun na ako hanggang alas 10. Hindi lang pala. Kasi mag-alas 11, saka pala ako nakapapasok sa loob. Tapos ang feeling ko no, sabi ko baka ito baka ito yung mainitan ako. Kasi nasa initan kami. Baka tumaas pa lalo yung blood pressure. Pero nung kinuha na naman ako kanina ng blood pressure, okay naman. 120/80. So malaki ang ibinaba kahapon kasi 140/120. Kaya yun, yung sugar ko na lang ang i-check. Kaso pagdating kay Doc, hindi naman chinek yung aking sugar. So ako na lang siguro mag-check. Continuous ko na lang daw yung aking iniinom. Ano ba yan? Diet ulit dahil sa sugar. Kachat ko si Ate Mopan tsaka si Ate Julie. Yan, paabot sila ng careful. Yung ingat daw ako, ingat.
Diet lang. Maraming salamat Ate Juliet kay Ate Mopat. Yan, ganun din si Kapanalig tsaka si JP. Ingat-ingat daw sa sila lang pa kasi naka alam na nandun ako sa ospital. Ayun, tsaka yung mga kasamahan ko sa trabaho. Bali, yun nga, sabi niya. Pero biruan pa rin kasi sabi ko okay naman yung blood pressure ko na. Kahapon lang medyo parang na-trigger kasi mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit siguro tumaas ang aking dugo. Pauwi na tayo. Uwi na pala pero alam ko si Riley ay may gagawin pa. So maya-maya ako pa siya masusundo. Ay, dapat sunduin. Kasi uwian dapat gantong oras papasundo na yon. Pero may gagawin nga kaya pagka uwi ko pa sa bahay nakakain na siguro ako saka magchat-chat yan. Nakasunduin na siya. Dito na tayo sa Hulong Duha. Mag Jollibee kaya. Total di naman ako high blood. Kaya lang bawasan ang kanin para sa sugar. Ay, matagal pa yung pinaghintay ko. Tagal pa yung pinila. Wala pa yatang 5 minuto kami kung nag-uusap dito. Okay, nandito na tayo sa bahay. At ako'y nagugutom na. Susubo muna ako ng kanin bago tayo magpatuloy ng pag-uusap. Alright, alauna G's ng tanghali. Ayan, nakasubo na tayo. Subo lang. Kasi masama. Tayo'y hindi rin pwedeng kumain ng marami dahil tayo gutom na gutom. Baka mabigla. Karna. Ayan. Uminom na po tayo ng ating maintenance. Ngayon lang tayo uminom kasi nga tayo yung nag fasting. Kala ko kukuhanan ulit ko ng sugar ng sugar test. Hindi na, pati BP lang, binipi lang ako. So ang BP ko ay 120 over 80. So medyo normal. Kukumpare nga kahapon na 140 over 120. So mataas. Tapos after 30 minutes chinek ulit ako kahapon, naging 140 over 75. Tama ba? Oo nga, ganun nga. So bumaba, no? Excuse. Ganito po, kwento ko po sa inyo kung bakit ako nadala sa hospital kahapon na nag-single na lang kami ni Gail. Ay, nag-commute kami ni Gail para makarating doon kasi parang nag-aalala siya kung ako'y magsisingle, iangkas ko siya. So, pero okay naman ako kahapon. Ang problema lang po, yung nagsimula ho ito nung sinundo ko si Riley galing school. 'Di ba? Kadalasan naman lagi ko sinusundo si Riley pagka uwian na para ihatid dito sa bahay. Tapos, pagdating ko dun sa mga alauna. Pagdating ko dun sa office, kumain na ho ako, kumain. Ang dala ko nung na isda ay isdang parang galunggong na malaki. So yun ang kinakain ko nung time na yon pagdating sa pagkasundo ko kay Riley. Tapos nung anong yon, maya natinik dito. Tapos syempre ayoko nung natitinig kahit sino ba naman ang may gustong matitinig. Hindi, natinig ako. Ang ginagawa ko kasi kapag natitinig ako, dinuduwal ko yung parang yung meplema na pinipilit kong ilabas, yung pinipilit kong isuka. Ganun na yung parang ginagano mo para lumabas. Tsaka pinipilit ko talaga siyang iluwa ng iluwa. Hanggang sa pumunta na ako ng CR, inano ko na, yung dinukot ko yung lalamunan ko para sumuka ako.
ay wala akong maisuka. De pinipilit ko pa rin. Nasa yung bigla na lang ako, yung susuka ako ng biglang ano ba? Basta imagine niyo yung nasusuka na ako pero wala akong maisuka. Tapos hanggang sa sumakit yung ganto ko. Kasi ganyan pulang-pula ako, pulang-pula kasi nga parang ano pinuweras ako yung sarili ko para masuka. Tapos hanggang sa lumuluha ako ganyan, tapos sabi ko wala, hindi pa rin mawala. Pumasok na ako sa ano, kaya lang ang sakit ng ano ko, katawan ko ganyan, sakit ng balikat ko. Tapos para akong nalata sa pagpipilit na maisuka. Yung talagang pinilit ko, sumakit yung mga ganyan ko. Alam nyo na yun, kung sa mga sumusuka dyan, maintindihan nyo at alam nyo kung ano yung ibig sabihin nung yung parang galit na galit ka, yung tama-tama parang galit na galit ka, tapos ano yung sumakit yung ganyan mo, tapos yung pulang-pula ka. Gano'n lang nangyari sa akin. Tapos pumasok ulit ko sa ano, sabi ko, nung uminom ako ng tubig, nawala siya. So tumuloy-tuloy yung tinik. So okay na. Susubo ulit ako, kumain ulit ako. May nakita akong isda. Sabi ko, saan ko kinuha to? Paano ko kinuha tong isdan to? Saan ko siya kinuha? Ganun ako. Hindi ko maalala. Tapos may ano ron, may sabaw. Sinabawan ko yung, pero ngayon naaalala ko sinabawan ko sinabawan ko yung aking kanin ng patinola. Sabi ko, sabi ko din sa mga kasama ko, nanghingiba ako sa inyo ng ano, ng sabaw. Hala, sabing gano'n nila Judith ni Grace, sabi niya, oh naman, sabi, etong isda, saan ka ako galing to? Hindi ko ako maisip kung saan galing to. Hala na, ano na si Sir Boy, gano'n, sa pagsuka, ganyan. Niloloko ko, ginagano nila ako, tapos niloloko ko pa yung isa kong kasama. Sabi ko, sino ka? Pero hindi totoo yun, kilala ko siya. Yun lang yung isdang yun, tapos yung sabaw ng tinola na nilagay ko sa kanin ko, saan ko kinuha, paano ko kinuha tong isda. Tapos iniisip ko ng time na yon, sabi ko, hinatid ko ba si Gayle? Sinundo ko ba si Gayle? Nasaan si Gayle? Pero ang alam ko, sinundo ko si Riley. So hindi ko maalala kung sinatid ko si Gayle at umuwi na ba siya. Paano ako nakakuha ng isda para baunin sa office. So yun, merong mga memory na hindi ko maalala pero yung iba naalala ko. Kaya ang ginawa ngayon nila Judith, sabi ni Jude, parang nag-alala sila. Nako, tawagin mo nga si Ma'am Gayle. Yung si Gayle, tawagin mo nga si Ma'am Gayle. Pauwi na natin yan. Padali natin sa hospital yan. Ano nangyayari diyan? Tanga, sabi ko gano'n. Sabi ko, wag. Sabi ko, mag-aalala yon. Gumanon pa nga ako. Sabi ko, wag mo ka ako tawagan. Okay lang ako. Meron lang ako hindi maalala. Sabi ko, saan galing tong isdan to? Ganyan. Kahit na, ganyan. Baka sa sugar mo yan, sa high blood mo yan. Sabi ko nila Grace, mga kasamahan ko. So, tinawagan ko si Gayle. Tapos sila ako mausap. Hinila sa akin. Sabi niya, ma'am, si Sir Boy, ganyan. Yung kinuwento yung merong hindi naalala, ganyan. Punta ka na nga rito, sunduin mo, dali mo sa ospital. Sabi gano'n nila Judith. Tapos, kinausap ko si Gayle noong time na, sabi ko, nasaan ka ba? Sabi ko, meron pa akong sinabi na, sino ka? Sino ba to? Kasi nga, parang parang naiba yung boses niya. Hindi ko maalala ko si Maddie o si Riley. Sabi ko, sino ba to? Si Gayle, ganyan. Sabi ko, nasaan ka ba? Hindi, nasa school ganyan, pupunta na ako dyan. Sige, pumunta ka na ako rito. Wala na nandun nalaman na Tapos yun, umuwi na kami rito. Tapos pagdating dito, pinilit ako ni Gayle, pa-check up ka na, pa-tingin tayo sa baka high blood ka. Tapos yung sugar mo mataas. Sabi ko, alam ko sugar ko mataas. Dahil nag-test ako alam ko yung sugar ko. Kaya alam ko yung magiging resulta ron. Pero yung blood pressure ko, hindi ko alam kung mataas. Pero sa palagay ko mataas. Dahil nga yung pagkakasuka ko. So yan, kaya kami nagpunta ngayon sa hospital kahapon para masigurado kung magpa-check yung kailangan ko uminom na ng gamot bukod sa sugar. Kaya nandun po kami. Sana naintindihan nyo. Tapos pinadala po ako sa OPD para makausap ko rin yung doktor kung ano pa yung dapat kong gawin. Ngayon, ang sabi naman ng doktor, i-maintain ko raw yung iniinom ko
Tapos yun nga, yung huwag masyadong diet lang, huwag masyadong magkakakain, ganun. Yun ang sabi ni Doc. So far, okay naman po. Kumbaga, feeling ko lang na trigger dun sa aking pagkakasuka kahapon. Pinilit ko talaga. Kaya parang ang tawag yun na parang memory loss na konti. Sandali, ganun. Totoo pala yun, na nangyayari pala yun na meron kong biglang hindi naaalala. Ano to? Saan to? Yun. Kaya, yun nga, para magsiguro din tayo, nagpa-check up kami. Kaya, ito, okay naman. Okay naman po nag-resulta. Baka ako na-trigger lang talaga doon sa aking pagkakasuka. Kaya, hindi na ako susuka. So, yun, may nag-asikaso sa amin doon. Hindi ko alam kung nurse siya. Sabi ko sa kanya, babatiin ko siya sa ating vlog. Kay Ma'am Aileen Amosco. Yan, maraming salamat sa pag-estima sa amin kahapon na medyo magiliw ko makipag-usap. Hindi katulad nung iba na mayabang, pero sa iyo okay. Aileen Amosco ng Navotas City Hospital. Yan, maraming salamat. Ganun din sa mga nakakausap ko kanina sa mga pasyente rin. Shoutout po sa inyo kung mapapanood nyo po ito. Yan, maraming salamat din po sa mga nag-alala at nagpaabot ng pag-aalala na mag-ingat daw ako, magpagaling, mag-diet. Okay naman po si Katsokaran. Kumbaga, naging matakaw lang at naging pasaway. Naging hayok. Yan, pero okay naman po tayo. Maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig at panonood. Thank you po at mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat po sa inyo na. Thank you, Lord.